Welcome to Donmar TV News Channel. Nilagdaan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukala na magpapababa sa corporate income tax rate para lalong makaengganyo ang Pilipinas ng mas maraming foreign investments na makakatulong naman sa economic recovery mula po sa COVID-19 pandemic. Sa pagpirma ng panukala isang araw bago po ang paglaps nito sa isang batas, ay sinabi ho ng Pangulo na ginamitan niya ng veto ang ilang bahagi ng real property VAT exemptions. Kabilang po sa mga na-veto ng Pangulo ay ang pagtaas ng value-added tax exempt threshold sa real property sales. Sinabi ho ng Pangulo na sa ilalim ng tax code, ang pagbebenta ng house and lot at iba pang mga dwellings na may halaga na hindi higit sa 2.5 million pesos ay pwede nang ma-exempt. Pero sa panukalang create ay aamyendahan ito na sabing halaga sa 4.2 million pesos kung saan ang makakabenepisyo lang talaga ay ang mga tao na may kakayahang bumili ng maayos na pabahay. Sa isang mensahe naman sa mga lider ng Kongreso ay sinabi ho ng Presidente na pinirmahan ito ang Create Bill na magbababa sa corporate income tax mula 30% papunta sa 25% para sa malalaking kumpanya at 20% naman para sa maliliit na enterprises. Ako, in-invite ko si Senator Amy Marcos na ma-interview. Totoo, para mabigay yung panig niya, bakit niya ba sinabi yun, against ba siya kay Pangulong Duterte. Sinabi ko sa kanya, hindi pa ako nagre-reply. Alam ko natanggap niya kasi may nagsabi sa akin na natanggap niya. So hindi pa ako siya nagre-reply. Antay ko lang. Eh kung sanang bias ako, hindi ko na-text yun, hindi ko siya bibigyan ng airtime dito, di ba? Binibigyan ko nga siya ng airtime kung gusto niya magpaliwanag siya kung ano ba yung sinabi niya about sa IATF the issue. Oh. Sabi ko nga sa inyo, si Mayor Isko nga sinabi ko kung gusto niyang magpaano dito, kakausapin natin. Kung baga, parang sinasabi nitong si Senador Ping. Baka naman yung mga paglabas-labas mo, kunyari lang opisyal. Effectively, baka nangangampanya ka na dahil napabalitang gusto mong tumakbo senador. Parang yan ang ibig mo sabihin, di ba, Senador Ping? O, teka muna. Hindi naman sa... ikaw din ikaw re-electionista ka O ano ba tawag mo niya sa ginagawa mo? Pinupuna mo lahat na tao. Pinupuna mo ko. Kung baga, namumuliti ka na rin. Siyempre, pag ikaw ay nagbigay ng mga false narratives o kaya naman mga maling akusasyon, natural, obligado ang inyong lingkod at yung iba, nasagutin ka. At itama, iwasto ang mali. Madalit sabi, duda ko sa'yo, you're purposely doing that para, unang-una, pag nilabas mo yan, lalabas ka sa dyaryo, sa TV, news. News yun balita yun, lalo na pagbanat sa gobyerno. O siyempre, sasagutin ka naman namin. O siyempre, lalabas sa news. Siyempre, kasama ka na naman sa news. Sasagutin mo na naman ako. O di siyempre, balita na naman yan. Ako naman, sasagutin kita uli. Balita na naman, di palagi kang kasama, pangalan mo na niya. O kaya huwag mong aakusahan yan sila Secretary Roque na namumuliti ka. Kasi ikaw nga ang nangungunang namumuliti ka. Ikaw talaga, Huwag kang ganyan. Baka na naman sasabihin nyo kay Marlica, wala ako sinasabi kay Marlica. Meron talagang ibang mga social media influencer na meron silang mga boss. Ako wala akong boss Pabanatan ko kung sino gusto kong banatan. Ha? Minsan nasasaktan, nadadali ho. Oh. Kahit nga yung mga sinasabi sa akin ni Mocha na wag kong banatan, pasaway ako Binabanatan ko pa rin Oh. Kasi nga hindi man ako opisyal, wala akong pakialam sa inyo. Mabubuhay ako nang wala kayo. I mean, hindi naman kasi ako matawag doon, magarbo sa buhay. Alam niyo yung magarbo na meron kang sinusustain. Kaya ako naging single Ayoko talaga na may sinusustain. Kaya okay lang, magbababanat ako, wala akong pakialam, may tatamaan. Pasensya na kayo, issue lang tayo. Kasi nakikita nila na si Bongbong gusto ng banateros. Si Pangulong Duterte, ito na nga Ito
Si Pangulong Duterte na nga ang nagsabi. Bakit pa natin paulit-ulit? Nekbok, boss mo si Cayetano. Joke ba yun? Corny. Ang corny. Ang corny mo? Hindi, alam nyo kung bakit? Nekbok ito nga ang challenge ko sa kanila eh. Pag tumakbo si Cayetano, tumakbo si Bongo, kay Bongo ako. Babanatan ko si Cayetano. Pero pag tumakbo si... Kaya nga dito tayo magkakaalaman kung sino Duterte supporter eh. Pag tumakbo si Bongo o Team Duterte, tumakbo si BBM. Babanatan nyo ba? Hindi! Sino ngayon ang sa atin ng bayad? Yung totoo. Yun yung logic eh, di ba? Pajulit-julit na logic. Ako nga kaya ko sabihin na pag tumakbo si... Pag kinalaban ni Cayetano ang Team Duterte, pasensya siya kahit kaibigan ko siya. Pasensya na, babanatan ko talaga. Sorry ha. Okay? Kaya ba nilang sabihin yan? Ngayon pala, pupusta ko sa inyo, hindi. Sino ngayon ang kung tayo sinasabihan ng bayad? Sinong hindi kayang bumanat? Yun lang. Bay, sana wag kayo mag-away. Di ako nakikipag-away kay Miss Maharlika. Wala akong problema doon. Okay? Ang kinagagalit kasi daw, kesyo daw yung nag-post na Admin K. Sabi ko nga sa inyo ganito ha. Sa Mocha Uson vlog na page, marami hong vlogger yan. Marami hong vlogger na nagpo-post dyan na kahit minsan magkakaiba kami ng opinion, okay lang. Walang pakialaman. Ayun nga sabi ko sa inyo, hamon ko, paano pag napatunayan ko na burahan kami ng page. Kaya lang kinausap ko yung nag-post kaya ayaw niyang ayaw niyang ilabas yung pangalan niya kasi medyo private ito Medyo kilala yung pamilya nila sabi ko, di sige, kalayaan mo yan. BBM Cayetano, sino ka? Duterte. Sagutin na kita, Duterte. Bakit nung 2016 si Cayetano ang kinampanya mo? Sino ho ba ang kakampi ni Pangulong Duterte noong 2016? Yung totoo, sino ho ba ang ka-team niya? Hindi ko nga mag-gets dun sa iba Yung nagsasabi silang Duterte daw sila. Pero hindi naman nila sinusunod na sinasabi ni Pangulong Duterte. Ang tawag sa inyo, it's not worth it na makinig kay Maharlika. May mga sense thoughts, mas educate mga tao. Thank you very much. Marama. Jubay sa good book. Ang kulit nung iba, pag sinabi na ngang ako ay Duterte supporter, huwag nyo na ipagpilitan. Ang dami nyo sinisiksik. Diba? This dance is dedicated to Madam Maharlika. Sakit sa tuhod nun Hiningal ako doon. Ano ba yan? Sabi ko na, Barbie! Bay, hindi ba pwedeng mag-collab din kayo? Sino ikukulab ko? Hiningal ako doon. Akala ko ba masakit ka? Masakit pa ho yan sa lagay na yan. Ayun na, banat na daw. Antay muna tayong 1,000. Banat Idol, first time ko makanood ng live nyo pa. Shoutout Sir Banat. Oy! Dahil dyan, Edson Daria, itong song ay dedicated sa'yo. Wate pa ako, wate. Parang black po.